Malaking investment para sa isang negosyo ang maglaan ng pondo sa marketing at promotion para mabilis na matatandaan ng mga mamimili. Pero ang ilang negosyanteng walang budget, gumagamit ng mga kakaiba at nakakatuwang mga business name para maungusan ang mga kakumpetensya. Patunay lamang raw na sadyang maabilidad at malikhain ang mga Pinoy. Narito ang report. Sa negosyo, madalas dikit-dikit ang magkakakumpetensya. Minsan, naggagayahan pa. Kaya ang iba, para mabilis matandaan, dinadaan ang labanan sa kakaibang pangalan. Ang unang importante sa isang business name ay stickiness. Huwag sabing stickiness, kinakailangan yung pangalan ng iyong negosyo ay kaagad tumatanim sa kamalayan ng isang tao. Top 1 sa listahan ang Summa Cum Laundry, isang laundry shop sa Maynila. Kasi yung una pong may-ari nito is summa cum laude po. Sa parehong kanto, may pabirong banta naman ang laundry shop na ito. Laundry now or naked tomorrow. Ilan lang yan sa nakita naming mga laundry shop na pabibo ang mga pangalan. Mahal, di ako makakauwi kasi mag-overtime kami. Cheers! Pagkagat ng dilim sa Makati, diretso ang marami sa Oh Beer Time para mag-happy-happy. Madalas daw gamiting alibay ang pangalan ng restaurant, katunog kasi ng overtime. Meron ako isang customer, sabi ng misis niya, bakit ka parating late umuuwi? Ang sabi ng mister niya, kasi nag-overtime ako eh. So ang ginawa ng misis niya, pinasama yung anak niya. So sinama nga dito sa restaurant. Sa Cubao, ang food cart na Chicken Nene, pilyo sa pandinig ng mamimiling ito. Yung root words, parang iba. Ayon sa may-ari, asset daw sa negosyo ang pangalang madaling tandaan. Parang double meaning siya eh. Chicken nene at the same time yung chicken mismo, yung fried chicken mismo. Uy, chicken nene ang parang sarap niya na. Ang kainang dayuhin mo ako sa Quezon City, mabilis daw tumatak sa mga malilikot ang isip. Yung iba namang pilosopo, ginagawa nilang iba, ginagawa medyo green. Ang parang dating nila, ano ba to? Beer house, parang gano'n ang concept nila, pero hindi naman. Sinasalamin ng ganitong mga pangalan ang pagkamadiskarte ng mga Pilipino. Alam mo, ang Pilipino, maabilidad pagdating sa pag-iisip ng pangalan. Mga humorous names ang ginagamit ng mga Pilipino upang makatawag ng pansin. Sa mga online forum, hindi rin maiwasang pag-usapan ang mga nakakatuwang business name. Katulad ng Kaintaki Fried Chicken, Gutom Jones at Goto Heaven. Meron pang mura dito at mas mura dito. Silipin naman natin ang website ng DTI para sa ilang kakaibang mga business name na nakalusot sa registration. Sa pagpapangalan ng negosyo, meron nga bang sinusunod na pamantayan? May mga grounds na hindi dapat na pinapapasok natin as part ng business name. Isa na nga po dyan yung mga illegal. Pangalawa po, offensive, nakakasakit, scandalous. Mas pinabilis na raw ang pagrerehistro ng business name sa DTI. Ipapasa lang ang application form at babayaran. Kung barangay level ang negosyo, 215 pesos. Sa municipal level, 515 pesos. Sa regional level, 1,015 pesos. At sa national level, 2,015 pesos. Dagdag ng DTI, intellectual property ang business name, kaya dapat itong protektahan. Yung mga witty business names, yun ang mga later on na dapat pinipreserve ng ating mga negosyante. At kung ako sa kanila, kukuha ko ng next step na iparehistro ko yun sa patents or sa trademarks. Ang mga kakaibang pangalan ng negosyo, bakas ng pagiging likas na palabiro ng mga Pilipino. Pero higit sa pagiging masayahin, hindi rin pahuhuli ang mga Pilipino sa pagka-malikhain.